Saksi ang marangyang ballroom na ito sa aking pagbitay. O iyan ang akala nila habang pinapanood nila ang asawa ko na buong pagmamalaking hinahaplos ang tiyan ng kaniyang kabit sa gitna ng entablado. Sa mundong ito na ang halaga ng isang babae ay sinusukat lamang sa kaniyang kakayahang magluwal ng tagapagmana. Ako ay itinuring na depektibong makinarya, isang basurang dapat nang itapon at palitan. Pero habang tinititigan ko ang nanlilisik na mga mata ni Marco, isang malamig na katotohanan ang baon ko. Ang perpektong imperyong binuo niya sa ibabaw ng aking mga luha ay guguho bago pa man sumapit ang bukang liwayway. Hindi ito isang simpleng eksena ng kabit at asawa. Ito ang deklarasyon ng aking digmaan. Ang bawat bulong ng mga panauhin ay parang static na ingay sa isang sirang radyo, nagpapaalala sa akin na sa loob ng maraming taon, hinayaan kong kontrolin nila ang aking hininga. Ngunit sa gabing ito, ang script na isinulat nila para sa aking pagkatalo ay susunog sa sarili nitong apoy. Dahan-dahan, sa bawat hakbang ko pababa ng marangyang hagdanan ng Shangri-La, naramdaman ko ang higpit ng pagkakahawak ko sa braso ni Don Ricardo. Ang katahimikang bumalot sa bulwagan ay hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa isang gulat na nagmula sa pagkakita sa talunang asawa na naglalakad nang may dangal na mas matayog pa sa kahit anong tore sa lungsod na ito. At doon, habang ang kamay ni Marco ay nananatiling nakadikit sa tiyan ni Bianca, ang babaeng dinala niya para ipahiya ako bilang asawang hindi man lang daw makabuo ng sariling pamilya, ay nagtama ang aming paningin. Ang kaniyang mapanuyang ngiti ay unti-unting naging isang maskara ng takot. Hindi niya alam, ang mensaheng kakasend ko lang sa aking cellphone ay ang mitsa na magpapasabog sa kaniyang maling paraiso. Ang mapanuksong ngiti niya kanina'y napalitan ng pagkalito nang magtama ang aming paningin. Si Sarah naman, pilit nang ngumingiti. Sinusuri ako mula ulo hanggang paa, na parabang sinusubukang basahin ang nasa isip ko. Ilang oras lang ang nakalipas. Buong pagmamalaki niyang ipinagbunyi ang bagong buhay na naghihintay sa kanya, kasama ang babaeng makapagpapasaya raw sa kanya. Naalala ko ang mga pangako niya noon, kinabukasan, mga anak, paggalang. Sa sandaling iyon, naintindihan kong matagal nang patay ang lahat ng iyon bago pa man dumating ang gabing ito. Hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak. Sa halip, huminga ako ng malalim, sinalubong ang kanyang tingin, at marahang ngumiti. Isang ngiti na mas nakapanghina sa kanya kaysa anumang iskandalo. Kinuha ko ang aking cellphone, nagpadala ng mensahe, at ibinalik sa bulsa ng kalmado. Walang sino man sa mga naroroon ang nakaintindi kung bakit ganoon ang reaksyon ko. Lumabas ako ng bulwagan ng walang ingay. Taglay ang parehong kapanatagan na nagpamanhid sa kanyang ekspresyon sa harap ng lahat. Ngunit bago ko tuluyang malampasan ang salaming pinto, narinig ko ang mahihinang tawanan. Kumpirmasyon na para sa kanila, ako pa rin ang talunan sa kwento. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman na inayos na niya ang kanyang tindig, inakbayan ang kanyang kabit na parang walang nangyari, sinusubukang bawiin ang autoridad na sandaling inagaw ng aking presensya. Nalaman ko kalaunan, dahil laging mayroong nakakapansin ng higit pa sa kanilang sinasabi, na nag-toast sila ng gabing iyon para sa simula ng kanilang bagong buhay. Nagplano pa nga sila sa harap ng ilang executives tungkol sa pagpapalit ng mga muebles at pagpapalit ng dating silid tulugan namin sa magiging kwarto ng sanggol. Hindi ako nasaktan sa narinig. Bagkus, kinumpirma nito na matagal ko nang nakita ang lahat ng malinaw. Si Sarah, puno ng kumpiyansa dahil sa kanyang pagbubuntis, ay nagsimulang magbigay ng opinyon sa dekorasyon. Gusto raw niya ng open spaces, natural na ilaw, at walang anuman na magpapaalala sa enerhiya ng nakaraan. Tinutukoy ako na para bang isa akong lumang bagay na itinatapon kapag nakaharang. Si Marco naman, tumatawa ng buong pagmamalaki, sinusuportahan ang bawat komento ni Sarah na para bang bahagi ng pagdiriwang ang burahin ng aking pagkatao. Ngunit ang pinakamapait na eksena ay hindi nagmula sa kanila kundi sa ina ni Marco na itinaas ang kanyang baso at sinabi sa harap ng maraming bisita na mula pa noong simula ay alam na niyang hindi ako sapat para sa kanyang anak, na ang isang babaeng hindi kayang magbuo ng pamilya ay sumasayang lang sa buhay ng isang matagumpay na lalaki. Ang mga salitang iyon
ay sinalubong ng mahihinang bulungan at hindi komportableng ngiti na walang naglakas loob na kontrahin. Pinag-usapan din nila ang pera, mga biyahe, at pagpapalawak ng negosyo. Sinasamantala ang koneksyon kay Boss Henry. Tiwala na magbubukas ito ng maraming pinto para sa kanila. Hindi nila alam na ilang minuto lang ang nakalipas. Ako ang lumabas na nakahawak sa braso ni Boss Henry, hindi bilang isang random na kasama, kundi bilang isang taong ang presensya ay may mas malalim na bigat kaysa sa kanilang naiintindihan. Sa gitna ng tawanan, may nakapansin ng kakaiba. Isa sa mga asawa ng partners ay nagkomento ng pabulong na kakaiba ang reaksyon ko, na hindi ito ang reaksyon ng isang babaeng inapi, na ang ngiti ko ay hindi ng sakit, kundi ng katiyakan, at iyon ay nagbigay sa kanya ng masamang pakiramdam, dahil walang sinumang nawalan ng lahat ang aalis, ng buong pagkakama. Habang nagse-celebrate sila sa kanilang kunwari tagumpay, ilang hakbang na ako sa unahan, naaalala ang bawat dokumentong pinirmahan, bawat pag-uusap na ni-record, at bawat katahimikan na kanilang inakalay kahinaan. Nang gabing iyon, inakala nilang sila ang nagwagi, na mayroon ng kapalit ang aking lugar, at na ang kwento ko kay Marco ay nagtapos na sa hagdanang iyon. Ngunit ang hindi nila alam ay ang aking katahimikan ay hindi pagkatalo. Ito ang simula ng isang bagay na matagal nang inihahanda nang hindi nila nalalaman. Kinabukasan, habang sila'y nagigising na may hangover mula sa kanilang peking tagumpay, nakaupo ako sa isang mesa na labis kong pamilyar. Tinitignan na rasa ang isang makapal na folder na tahimik kong binuo sa loob ng maraming taon, pahina sa pahina, ebidensya sa ebidensya, desisyon sa desisyon. Hindi ito isang biglaang desisyon o reaksyon na bunga ng sakit ng gabing iyon. Ito ang resulta ng maraming babala na binaliwala, ng maraming pagliban na itinago bilang trabaho, at ng napakaraming kasinungalingan na isang araw ay nawalan na ng saysay. Marahan kong inilabas ang mga dokumento, nararamdaman kung paano bumigat ang bawat pahina, hindi dahil sa papel mismo, kundi sa kung ano ang kinakatawan nito. Mga titulo, transfer ng ari-arian, financial transactions na pinirmahan ko noon ng walang ingay, pinayuhan ng isang taong nagturo sa akin kung paano protektahan ang sarili ko habang naniniwala pa rin ako na maililigtas ang aming kasal. Hindi niya kailanman inisip na maiintindihan ko rin ang kanyang mga payo o nagagamitin ko ito sa ganitong paraan. Habang sinusuri ko ang mga petsa, nakita ko sa gitna ng mga papel ang isang mas maliit na sobre na inilagay ko ng hiwalay. Sa loob nito ay may mga lumang litrato, simpleng biyahe, totoong ngiti, at mga yakap na tila walang hanggan. Mayroon ding mga sulat na isinulat niya sa akin noong sinasabi pa niya na ako ang kanyang pinakamalaking pagmamalaki, noong pinag-uusapan pa namin ang pagbuo ng pamilya, ng magkasama, anuman ang mangyari. Binasa ko ang mga ito nang walang luha dahil wala na doon ang sakit. Ang naramdaman ko ay kalinawan. Isang kalmadong lamig na dumarating lamang kapag tumitigil ka ng umasa ng pagmamahal sa lugar kung saan wala na ito. Bumalik ako sa pangunahing folder at kinumpirma ang alam ko na ang titulo ng bahay ay wala sa kanyang pangalan, kahit na palagi niya itong ipinipresenta bilang kanyang sariling-sarili. Hindi rin nakalista ang kanyang kabit sa anumang dokumento, kahit na plano na nilang manirahan doon kasama ang sanggol. Mayroong mga probisyon, trust funds, at kondisyon na nagpoprotekta sa lahat. Mga legal na istruktura na pinirmahan ko noon, pagkatapos kong matuklasan ang kanyang unang pagtataksil, noong sinubukan ko pa ring magpatawad. Ngunit nagpasya akong hindi na maging walang proteksyon. Ang pinakanakakagulat ay hindi ang proteksyon mismo, kundi ang petsa ng pag-update ng isa sa mga dokumento. Ang pagbabagong iyon ay ginawa ilang buwan bago niya ipinahayag sa publiko ang kanyang bagong relasyon, bago pa man makita ang pagbubuntis. Ibig sabihin, hindi ako nag-react. Naghanda ako. Dahan-dahan kong isinara ang folder. Naaalala ang kanyang manhid na ekspresyon sa hagdanan. Ang kumpiyansa na ipinapakita niya ilang oras pagkatapos, at ang mga salita ng kanyang ina na ipinagdiriwang ang aking kunwari tuluyang pag-alis. Walang sinuman sa kanila ang nakakaalam na habang nagpaplano sila ng mga renovations at cribs, mayroong mga legal na kondisyon na maaaring magpaguho sa lahat sa loob ng ilang araw.
Kinuha ko ang aking cellphone, tiningnan ang kumpirmasyon ng mensaheng ipinadala ko kagabi, at bahagyang ngumiti nang makita ang tugon. Lahat ay nasa ayos na, dahil ang petsa ng dokumentong iyon ang piraso na magbabago sa lahat. 2 araw pagkatapos ng party, habang sila ay nanatili sa kanilang bubble ng inaasahang pagdiriwang, ang unang bitak ay lumitaw kung saan hindi nila inaasahan. Nagpatawag siya ng isang real estate agent upang simulan ang proseso ng renovation at posibleng bahagyang pagbebenta ng bahay. Kumbinsido na maaari niyang ilipat ang ari-arian ayon sa kanyang kagustuhan bago ang kapanganakan ng sanggol. Gusto niya ng mabilis na cash, aniya, upang magsimulang muli nang walang mga pasanin mula sa nakaraan. Humingi ang ahente ng pangunahing dokumentasyon upang umusad at doon lumitaw ang unang hindi komportableng katahimikan. Ang mga titulo ay hindi tumugma sa kwento na paulit-ulit niyang sinasabi sa loob ng maraming taon. Ang pangunahing pangalan ay hindi kanya, at ang legal na istruktura ay hindi nagpapahintulot ng mga pagbabago nang walang tahasang pahintulot mula sa kabilang panig na kasama na ako. Sinubukan niyang ipaliwanag na walang gaanong halaga, sinasabing ang lahat ay ayos na sa pagitan ng mag-asawa, na ito ay isang simpleng transaksyon lamang. Ngunit nang suriin ng propesyonal ang mas malalim na probisyon, natuklasan niya ang isang bagay na hindi alam ni Marco o ni Sarah. Ang ari-arian ay protektado ng isang trust fund na may nakaaktibong proteksyon sa ari-arian pagkatapos ng isang restructuring na pinirmahan matagal na ang nakalipas. Hindi ito maaaring ibenta, isasangla o tirahan ng ibang tao nang hindi nilalabag ang mga tiyak na legal na kondisyon. Ang ngiti ni Sarah ay nagsimulang mamula nang marinig niya ang salitang restriction of use. Nagtanong siya kung nakakaapekto ito sa kanilang agarang paglipat at ang sagot ay direkta. Anumang pagtatangka na manirahan doon nang walang aking pahintulot ay maaaring magresulta sa legal na aksyon at sa pilitang pagpapaalis. Ang pagkalito ay naging iritasyon. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Kumbinsido na ang lahat ay isang teknikal na pagkakamali. Pagkalipas ng ilang oras, nakaupo sa harap ng abogado, natanggap niya ang kumpirmasyon na nagpaguho sa kanyang kumpiyansa. Ang proteksyon ay hindi lamang balido, kundi estratehikong dinisenyo upang mag-aktibo sa kaso ng napatunayang infidelity o pakikisama sa ibang tao sa loob ng ari-arian. Ang probisyon ay pinirmahan ilang buwan pagkatapos kong matuklasan ang kanyang unang pagtataksil. Noong kunwari inaayos pa namin ang kasal. Hindi ito isang gawa ng paghihiganti, kundi isang desisyon na ginawa ng tahimik habang siya ay nanunumpa, na hindi na niya ako bibiguin muli. Si Sarah, wala nang ngiti, ay nagtanong kung maaari pa rin silang magbenta at hatiin ang pera. Umiling ang abogado. Pinipigilan ng trust fund ang anumang paggalaw nang walang aking pirma, at dahil sa mga nakaaktibong kondisyon, kahit ang kanyang karapatang manirahan ay nasuspinde. Doon nila naintindihan na hindi lamang ito tungkol sa isang bahay, kundi sa isang plano na pinaghandaan ng matagal, may pasensya at sapat na ebidensya upang suportahan ang bawat probisyon. Nang lumabas siya sa opisina, wala na ang kanyang mapagmataas na tindig noong party. Naglakad siya ng mabilis, tensyonado. Sinusubukang tawagan ako nang walang sagot dahil sa puntong iyon ay nagsisimula na siyang maunawaan ang isang bagay na matagal ko nang tinanggap, na ang kanyang pagtataksil ay hindi lamang sumira sa aming kasal, kundi nag-aktibo rin ng isang mekanismo na hindi na niya matatakasan. Ang umaga, kung kailan tuluyang gumuho ang lahat para sa kanila, ay nagsimula sa isang peking pakiramdam ng kontrol. Buong gabi siyang tumawag sa akin ng walang tigil, salit-salitan ang pagbabanta ng legal na aksyon at mga pakiusap na nakabalat kayo sa galit. Kumbinsido na kaya niya akong pilitin na pirmahan ang anumang pahintulot na magpapalaya sa bahay. Hindi ko sinagot ang alinman sa kanyang mga pagtatangka dahil hindi na ito isang pagtatalo ng mag-asawa. Ito ang pagpapatupad ng isang bagay na matagal nang inistruktura. Bandang tanghali, habang si Sarah ay nag-aayos ng mga kahon, inaasahan ang nalalapit na paglipat na sa tingin niya ay tiyak na mangyayari. May kumatok sa pangunahing pinto. Hindi ito ang real estate agent o isang negosyador na abogado, gaya ng kanilang inaasahan.
Nasa labas ang isang hukom, 2 opisyal, at isang legal na kinatawan ng trust fund. Nagbago ang tono ng eksena sa loob ng ilang segundo. Humingi sila ng pahintulot na makapasok. Nang may malamig na formalidad, binabasa ang mga buong pangalan at kinukumpirma ang mga pagkakakilanlan. Sinubukan niyang magpakita ng kumpiyansa, sinasabing ang lahat ay isang administratibong pagkakamali, ngunit inilatag ng hukom ang mga dokumento nang may teknikal na katumpakan at sinimulang basahin ang utos. Agarang pagsuspinde ng karapatang manirahan, pag-aktibo ng mga probisyon dahil sa paglabag sa kontrata, at abiso ng preventive eviction ng ari-arian. Ang ekspresyon ni Sarah ay nagbago mula sa inis tungo sa nakikitang takot nang marinig niya na kasama sa hakbang ang sinumang ikatlong partido na naninirahan o sumusubok na manirahan sa ari-arian. Nagtanong siya kung nangangahulugan iyon na hindi sila maaaring manatili kahit panandalian, at ang sagot ay matigas. Mayroon silang legal na palugit na 48 oras upang lisanin ang lugar bago ipatupad ang sapilitang pagpapaalis. Nagsimulang makaakit ng pansin ang ingay. Ang mga kapitbahay ay sumisilip mula sa mga bintana. Ang mga security personnel ay nagmamasid mula sa malayo. Maging ang mga kamag-anak na dumating upang tumulong sa masayang paglipat ay nalantad sa parehong oras na binabasa ng malakas ang abiso. Ang kahihiyan na inihanda niya para sa akin ay ngayon ay nagpapalabas ng higit pa sa kanyang sariling pinto. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang abogado sa harap ng lahat, naglalakad ng paikot-ikot habang itinatataas ang kanyang boses. Ngunit ang bawat pangungusap na naririnig niya mula sa kabilang linya ay lalo lamang nagpatigas sa kanyang mukha. Walang posibleng pagsuspinde, walang agarang injunction, walang paraan upang pigilin ang pagpapatupad, dahil ang lahat ay sinusuportahan ng mga ebidensya na nakapaloob na sa kaso. Nang matapos basahin ng hukom, iniwan niya ang mga dokumentong pinirmahan bilang natanggap sa mesa ng sala. Sa parehong lugar kung saan ilang linggo lang ang nakalipas, ay nagtoast sila para sa kinabukasan ng sanggol. Bago umalis, binigkas niya ang pangungusap na tuluyang sumira sa eksena. Mayroon silang 48 oras upang lisanin ang lahat o sapilitan silang aalisin. Hindi ko hinintay na lumipas ang 48 oras bago ako nagsalita. Pinili ko ang tamang sandali kung kailan sapat na ang kanilang pagkapagod sa pressure upang makinig ng walang kayabangan. Tinanggap ko ang pagpupulong sa presensya ng kanilang mga abogado dahil alam kong sa unang pagkakataon ay hindi nila maaaring baluktutin ang aking mga salita o bawasan ako sa papel ng emosyonal na asawa na palagi nilang sinubukang ilarawan. Nang pumasok ako sa conference room, kapwa sila may bakas ng pagod at desperasyon na nagsisimula pa lamang lumitaw sa kanilang mga mukha. Siya ang unang nagsalita, salit-salitan ang galit at pagpapakapinsala, sinasabing maaayos ang lahat kung titigil ako sa pag-arte dahil sa pagmamataas. Si Sarah, nakaupo sa kanyang tabi, ay umiiwas na tumingin sa akin, pinoprotektahan ang kanyang tiyan na para bang ang kilos na iyon ay makapagpoprotekta rin sa kanya ng legal. Hindi ako agad sumagot. Binuksan ko ang aking folder at inilabas sa harap nila ang unang serye ng ebidensya. Mga nakapetsang mensahe, buong pag-uusap, mga transfer ng pera na ginawa niya gamit ang shared accounts upang suportahan ang kanyang paralel na relasyon. Mga booking ng hotel, mga regalo, maging mga medical payments na nauugnay sa pagbubuntis habang kasama ko pa rin siya. Nagpapanggap na buo ang aming kasal. Wala sa kanila ang nakatanggi sa anuman dahil ang bawat dokumento ay sertipikado at balido para sa legal na proseso. Pagkatapos ay ipinakita ko ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Mga psychological reports at therapy records kung saan nakatala ang mga episode ng sistematikong emosyonal na manipulasyon. Sa loob ng maraming taon, pinagdudahan niya ako sa aking alaala, sa aking mga persepsyon, maging sa aking mental stability nang magsimula akong maghinala. Umakyat pa siya sa puntong magmungkahi ng gamot na hindi ko naman kailangan. Sinusubukang kumbinsihin ako na ang aking mga hinala ay produkto ng pagkabalisa. Binasa ko ng malakas ang isa sa kanyang mga nakatagong pahayag na ako ay nag-i-imagine lamang
habang siya ay mayroon ng ibang buhay. Naghari ang mabigat na katahimikan sa silid, hindi ng romantikong tensyon, kundi ng hindi maikakailang ebidensya. Sinubukan ni Sarah na makialam, sinasabing ang pagbubuntis ay hindi krimen. Ngunit pinigilan ko siya ng kalmado at ipinakita ang nakaaktibong probisyon. Pakikisama sa ikatlong partido sa loob ng protektadong ari-arian sa ilalim ng napatunayang pagtataksil. Hindi ito moral, ito ay legal. Dahan-dahan kong isinara ang folder at sa unang pagkakataon, nagsalita ako ng walang panginginig. Wala sa mga ito ang biglaan. Bawat dokumento, bawat proteksyon, bawat pinansyal na galaw ay inihanda mula pa noong una kong natuklasan ang kanyang pagtataksil. Nang magpasya ako na kung ako'y muling magkakamali, hindi ito dahil sa kakulangan ng paghahanda. Direkta ko siyang tiningnan, nang walang galit, tanging may kapayapaan na hindi na nangangailangan ng pagpapatunay. At sinabi ko ang katotohanan na matagal nang nabuo sa katahimikan. Wala akong inimprovise. Matagal ko nang inihanda ang sarili ko para sa araw na ito. Pagkatapos ng pagpupulong na iyon, walang anumang nanatili para sa kanila nang may parehong katatagan. Ang kumpiyansa na ipinakita nila sa party ay tuluyang nawala at napalitan ng isang kapansin-pansing kawalang pag-asa na makikita sa bawat apurahang tawag at sa bawat bigong pagtatangka na makahanap ng legal na paraan na wala na. Nagsimula siyang kumilos ng may nakikitang pagkabalisa. Kumukonsulta sa iba't ibang abogado ng sabay-sabay, naghahanap ng mga kontradiksyon sa trust fund, mga butas sa batas, anumang lamat na magpapahintulot sa kanya na pigilin ang pagpapaalis o bawiin ang kahit bahagi lamang ng kontrol sa ari-arian na palagi niyang inakala na sa kanya. Ang mga sagot ay lalong naging mahirap. Walang sinumang espesyalista ang gustong mangako ng solusyon dahil ang istruktura ay pinoprotektahan ng napakatumpak at sinusuportahan ng sapat na ebidensya upang suportahan ang pag-aktibo nito. Ang parirala na pinakamaraming inulit sa mga araw na iyon ay ang tuluyang nakawasak sa kanya sa loob. Legal. Nawala na niya ang lahat sa loob ng ari-arian na iyon. Ang tensyon ay nagsimulang maging domestic, mabigat, imposible nang itago. Ang mga pagtatalo sa pagitan niya at ng kanyang kabit ay naging palagian, unay pabulong at kalaunan niya ng walang pag-iingat. Sinimulan ni Sarah na ipagsisihan na hindi niya kailanman binanggit ang mga legal na restriksyon, na pinilit niya itong mag-resign sa kanyang apartment upang lumipat sa kanya na ngayon ay buntis siya at walang katatagan. Si Marco, na nakulong, ay sumagot sa pamamagitan ng hindi direktang pagbibintang sa kanya ng pagmamadali sa paglalantad ng relasyon bago maayos ang mga nakabinbing issue. Sa gitna ng kapaligiran na iyon, sinubukan ng kanyang ina na makialam tulad ng dati. Ipinagtatanggol ang kanyang anak. Inakusahan ako ng pagiging mapaghiganti at pagmamalabis. Ngunit nawalan ng lakas ang kanyang diskurso nang ipaliwanag ng mga abogado sa kanya na walang emosyonal sa lahat ng ito, na ang lahat ay sinusuportahan ng mga kontratang pinirmahan at mga legal na kondisyon na tinanggap ng sarili niyang anak. Ilang taon na ang nakalipas. Napakalakas ng epekto na. Ayon sa nalaman ko kalaunan, siya ay bahagyang nahilo. Nang maintindihan niya na neither ang kanyang impluensya o ang kanyang mga opinyon ay maaaring baligtarin ang sitwasyon, huminto si Sarah sa pagpapakita ng kumpiyansa. Hindi na siya nag-uusap tungkol sa dekorasyon o mga cribs. Ngayon ay lihim siyang tumatawag upang maghanap ng pansamantalang opsyon sa pabahay. Ang pagbubuntis, na dati ay ginagamit niya bilang simbolo ng tagumpay, ay nagsimulang maging isang tunay na takot sa harap ng nalalapit na kawalang katatagan. Huminto si Marco sa pagtawag sa akin nang may pagbabanta at nagsimulang magpadala ng mas maiikling mensahe, mas apurado. Nagtatanong kung mayroon bang paraan upang makipagnegosasyon, kung talagang balak kong ituloy ito hanggang sa huli. Hindi ako sumagot dahil hindi na ito tungkol sa intensyon, kundi sa mga kahihinatnan na naaktibate. Ang countdown ay umuusad ng walang tigil at sa unang pagkakataon, naintindihan nila na hindi sila nakaharap sa isang pagtatalo ng mag-asawa. Sila ay nasasaksihan ang tuluyang pagguho ng buhay na inakala nilang sigurado. Ang araw na sinimulan ang pagpapaalis ay walang legal na sigawan o dramatikong talumpati.
Nagkaroon ito ng mas masahol pa, isang operatibong katahimikan. Mula pa umaga, ay dumating ang mga autorisadong truck ng mover na autorisado ng hukom. Ang mga tauhan ay naglalagay ng etiketa sa mga muebles, nag-iimbentaryo ng mga bagay, at naglalagay ng mga selyo na nagpabago sa bahay na dating tinawag kong tahanan sa isang espasyo na interbensyon. Malamig, estranghero, maging sa mga nananatili pa rin sa loob. Hindi ako pisikal na naroroon, ngunit ang bawat detalye ay ipinaalam sa akin dahil ang proseso ay dapat irehistro ng may katumpakan. Gayunpaman, nagpasya akong dumaan sa malayo, nagpark ng ilang metro, nagmamasid mula sa kotse nang hindi nakikita. Hindi ko na kailangang pumasok. Ang eksena ay nagsalita na mismo. Nakita ko kung paano nila inilabas ang sala, kung saan kami nagdiwang ng mga anibersaryo, kung paano nila binalot ang dining room, kung saan minsan naming pinaplano na magkaroon ng mga anak, kung paano nila nilagyan ng etiketa ang mga appliances na palagi niyang ipinagyayabang bilang eksklusibong bunga ng kanyang pagsisikap. Ang bawat bagay ay mayroon ng numero, isang klasifikasyon, isang ebidensya na ang kontrol na inakala niyang ganap ay hindi kailanman naging ganap na kanya. Ang publikong kahihiyan na inihanda niya para sa akin sa party ay ngayon ay nagaganap sa harap ng mga kapitbahay, empleyado at kamag-anak na nagmamasid sa patuloy na paggalaw ng mga kahon. Si Sarah ay nakaupo sa bangketa, paminsan-minsan, halatang pagod, pinoprotektahan ang kanyang tiyan habang nakikita ang paglabas ng mga ari-arian na inakala niyang kanya na. Ang kumpiyansa na ipinakita niya, ilang linggo na ang nakalipas, ay tuluyang nawala. Ngayon ang kanyang tingin ay puro kawalang katiyakan. Pinalitan ng mga kandado, ng araw ding iyon bilang bahagi ng protokol ng proteksyon sa ari-arian. Ang makita ang mga teknisyan na pumalit sa mga pangunahing access ay ang pinakasimbolikong kilos sa lahat. Ang buhay na inakala niyang itatayo doon ay opisyal na isinara. Isa sa pinakamahirap na sandali ay nang matagpuan ng mga tauhan ang isang nakalimutang kahon sa master bedroom. Sa loob nito ay may mga larawan ng aming kasal, mga lumang sulat at isang maliit na bagay na iningatan ko sa loob ng maraming taon. Ang unang laruan na binili namin noong naniniwala pa rin kami na magbubuo kami ng pamilya ng magkasama. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin dito dahil hindi ito kasama sa mga kamakailang imbentaryo. Ito ay bahagi ng isang emosyonal na kwento na legal na wala ng saysay. Mula sa kotse, huminga ako ng malalim nang makita ito sa kamay ng hukom. Naiintindihan na ang simbolo na iyon ang nagbuod ng lahat ng nawala bago pa man ang pagpapaalis. Dumating din ang mga crane para sa mga sasakyang nakarehistro sa ilalim ng parehong proteksyon sa pananalapi. Nakipagtalo siya, itinaas ang kanyang boses, ngunit walang makahinto sa proseso. Pagsapit ng gabi, halos walang laman ang bahay, at sa bawat kahon na lumabas, gumuho din ang ilusyon ng buhay na inakala nilang matiyak nang wala ako. Nang selyuhan ang bahay at opisyal na kinuha ang mga susi, ang katotohanan na iniiwasan nila sa loob ng maraming araw ay sa wakas ay umabot sa kanila nang walang filter o mga talumpati ng pagmamataas. Walang organisadong paglipat o matagumpay na pagdating sa isang bagong tahanan. Nagkaroon ng pagkakalat, pagkalito, at mga desisyong ginawa ng apurahan. Siya ay mula sa paghahanap ng mga abogado tungo sa paghahanap ng mga available na kwarto, tumatawag sa mga hotel na tumatanggi sa matagal na pananatili nang walang malinaw na garantiyang pinansyal. Nauwi sila sa pansamantalang paninirahan sa isang motel sa labas ng syudad, isang lugar na hindi kailanman naging bahagi ng kanilang mga plano nang mag-toast sila para sa kanilang bagong buhay sa harap ng mga executive. Ang manipis na dingding, ang pangunahing muebles, at ang patuloy na ingay mula sa labas ay brutal na nagkabaliktad sa malawak na bahay na ilang araw pa lang ay tiyak na sa kanila. Si Sarah, pagod sa pisikal at emosyonal, ay nagsimulang magdamdam sa kawalang katatagan, hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa agarang kinabukasan na kailangan niyang harapin ngayon na may sanggol na paparating at walang matatag na istruktura. Sinubukan nilang humingi ng suporta sa pamilya, ngunit hindi ang inaasahan nila ang tugon. Ang kanyang ina,
na apektado pa rin ng legal na laki ng kaso, ay nag-alok ng limitadong tulong, mas nakatuon sa pagtutol kaysa sa solusyon. Ang ibang mga pinto ay hindi lamang nagbukas. Walang sino man ang gustong makisali sa isang legal na alitan sa ari-arian. Samantala, nagpatuloy ang mundo sa normal nitong ritmo, walang pakialam sa kanilang pagbagsak. Puno ang mga restaurant, mga pamilya ang naglalakad sa mga parke, naglalaro ang mga bata, nang hindi alam na ilang metro ang layo ay may dalawang matatanda na humaharap sa pagguho ng lahat ng kanilang itinayo mula sa kasinungalingan. Ang dayuhang normalidad na iyon, ayon sa nalaman ko kalaunan, ang pinakamalakas na tumama sa kanila sa emosyonal. Ang maintindihan na ang kanilang trahedya ay walang huminto sa anuman, na ang buhay ay nagpatuloy nang hindi nagbibigay sa kanila ng pahinga upang makabawi. Minamasdan ko ang lahat mula sa malayo, hindi dahil sa kalupitan, kundi para sa personal na pagsasara. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan o pagnanais na maghiganti, tanging isang malalim na kapayapaan na nagmumula sa pagkabalik ng kontrol sa sarili kong kwento. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako na nakulong sa isang salaysay kung saan pinaniwalaan nila ako na hindi sapat, napapalitan, maliit. Ngayon ay nabaliktad ang mga papel nang hindi ko kailangan pang itaas ang aking boses. Isang gabi, habang sinusuri ang huling mga dokumento kasama ang aking mga abogado, nagpadala sila sa akin ng isang larawan ng motel kung saan sila nakatira upang kumpirmahin ang legal na address para sa mga abiso sa hinaharap. Ang larawan ay nagpapakita ng isang kumikislap na neon sign at ang kanilang hiniram na kotse na nakaparada sa labas. Humiga ako ng malalim nang makita ito. Dahil ang kaibahan na iyon ang nagbuod ng lahat. Umalis sila sa buhay ko na iniisip na papasok sila sa isang mas mahusay na bagay nang hindi iniisip na sa katunayan ay direkta silang lumalakad patungo sa kanilang sariling pagpapatapon. Lumipas ang ilang linggo bago ko siya muling nakaharap. Ngunit nang dumating ang sandaling iyon, hindi na kami ang parehong tao na nagkatinginan sa hagdanan ng gabing iyon. Ang pagpupulong ay hiniling ng kanyang mga abogado sa dahilan ng paghahanap ng isang panghuling kasunduan na magpapagaan sa mga pinansyal na kahihinatnan na patuloy pa ring natitipon. Tinanggap ko ang pagdalo hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil naintindihan ko na ang pagpupulong na iyon ang magiging tiyak na pagtatapos ng isang kwento na matagal ko nang tinapos sa loob. Pumasok ako sa silid ng may kapayapaan na hindi nangangailangan ng demonstrasyon. Hindi ito isang pekeng kapayapaan. Ito ang resulta ng mga buwan ng pagbuo muli ng aking buhay, malayo sa kahihiyan. Nakatuon sa mga proyekto na ipinagpaliban ko upang suportahan ang isang walang laman na kasal na matagal na niyang iniwan bago pa man sabihin ng malakas. Ang aking imahe ay nagpapakita ng transisyong iyon. Tiwala, matatag, ganap na wala sa emosyonal na lugar kung saan niya ako iniwan. Agad ang kanyang reaksyon. Pinagmasdan niya ako ng tahimik, sinusubukang alamin kung kailan ako tumigil sa pagiging babae na kaya niyang manipulahin ng mga salita o pagkakasala. Wala si Sarah. Ayon sa kanila, nangangailangan ang pagbubuntis ng pahinga at minimal na stress na nagpaliit sa pag-uusap sa isang mas direkta. Nang walang emosyonal na kalasag, sinimulan ng mga abogado ang paglalahad ng mga numero, pagkalugi, mga parusa na nagmula sa pag-aktibo ng trust fund at ng iba pang pinansyal na galaw na pinrotektahan ko rin. Nakikinig siya ng may mukha na, lalong tumitigas. Naiintindihan na ang pagbagsak ay hindi natapos sa bahay, na ito ay bahagi lamang ng kabuuang epekto. Nang dumating ang oras upang direktang magsalita, itinaas niya ang kanyang tingin at nagtanong kung ang lahat ng iyon ay sulit talaga, kung ang pagsira sa dating kasal namin ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Hindi ako sumagot mula sa galit, kundi mula sa isang katotohanan na hindi na nangangailangan ng depensa. Sinabi ko sa kanya na ang araw na pinili niyang ipahiya ako sa publiko, ipinagmalaki ang ibang buhay sa harap ng lahat, ay hindi sumira sa kasal. Ipinahayag lamang nito na matagal na itong basag. Ipinapaliwanag ko rin sa kanya na habang siya ay gumagawa ng isang paralel na kwento, ako naman ay gumagawa ng isang marangal, legal at emosyonal na paglabas na hindi naghahanap ng paghihiganti, kundi kalayaan.
Ikinuwento ko sa kanya ang aking bagong profesional na proyekto, ang partnership na kakapirma ko lang, ang katatagan na nakakamit ko nang hindi umaasa sa sinumang nagpaparamdam sa akin na hindi sapat. Ang kanyang katahimikan ay mas makahulugan kaysa anumang huling paghingi ng tawad. Bago ako tumayo, isinara ko ang pag-uusap sa isang pangungusap na hindi nagmula sa galit, kundi sa ganap na kalinawan na ibinigay sa akin ng buong proseso. Ang araw na pinahiya mo ako ay ang araw na pinalaya mo ako. Ang huling kabanata ng kwentong ito ay hindi nagsimula sa isang alitan, kundi sa isang bagong susi na dahan-dahang umiikot sa isang kandado na walang sinuman ang humawak bago ako. Ang tunog ay simple, halos pang-araw-araw, ngunit para sa akin, ito ay kumakatawan sa isang bagay na mas malalim kaysa sa pagbubukas ng isang pinto. Ito ang kumpirmasyon na pagkatapos ng maraming taon na pakiramdam na ako ay inalis sa aking sariling buhay, sa wakas ay pumapasok ako sa isang espasyo na binuo mula sa aking dignidad at hindi mula sa pagpapahintulot sa paghamak. Hindi magarbo ang bahay o naghahanap na mag-impress sa sinuman. Ito ay maliwanag, mainit, at dinisenyo para sa kapayapaan na matagal kong ipinagkait sa sarili ko upang suportahan ang isang walang laman na kasal. Ang bawat sulok ay may layunin mula sa sala kung saan maaari na akong umupo ng walang tensyon hanggang sa kusina kung saan muli akong nagluluto ng may kasiyahan at hindi dahil sa emosyonal na rutina. Ang liwanag na pumapasok sa mga bintana sa paglubog ng araw ay may simbolismo na parabang nagmamarka sa tiyak na pagtatapos ng isang madilim na yugto na wala ng kapangyarihan sa akin. Nalaman ko sa iba na ang katotohanan para sa kanila ay sumunod sa ibang landas. Ang mga utang na nagmula sa legal na proseso, ang naipon na pinansyal na pressure, at ang mga panloob na salungatan ay tuluyang nagpaguho sa relasyon na kanilang ipinagtanggol ng may labis na kapalaluan. Ang katatagan na inakala nilang tiyakin ng magkasama ay naging marupok nang mawala ang ginhawa na dating sumusuporta dito. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan nang malaman ito. Kinumpirma ko lamang na ang mga desisyon na ginawa mula sa pagtataksil ay bihirang bumuo ng isang bagay na pangmatagalan. Ang aking buhay, sa kabilang banda, ay nagsimulang mapuno ng mga simple ngunit tunay na bagay. Mga bagong proyekto, mga bagong pagkakaibigan, maging ang posibilidad na muling magtiwala ng walang takot. Hindi dahil sa mayroong magpapakumpleto sa akin, kundi dahil buo na ako sa sarili ko. Ang kapayapaan na dati ay ipinagpapanggap ko, ngayon ay natural, nakikita, hindi mapag-aalinlanganan. Isang hapon, habang isinasara ko ang pangunahing pinto at inilalagay ang mga susi sa mesa, naintindihan ko ang tunay na aral ng lahat ng aking pinagdaanan. Hindi ito tungkol sa pagkawala o pagpanalo ng bahay o paglalantad ng pagtataksil. Ito ay tungkol sa pagkilala sa aking sariling halaga nang sinubukan ng iba na bawasan ito dahil sa huli, ang mga nagpababa sa akin na naniniwalang ako ay mahina ay ginising ang isang taong hindi na nangangailangan na magpatunay ng anuman upang mabuhay ng payapa.